pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Isayas 53:5-6. Siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan, at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Tagapagligtas sa lahat ng kasalanan. Ang Panginoong Hesus ang ating tagapagligtas sa lahat ng kasalanan. Hindi lang sa ilan, kundi sa lahat. Siya ay nasugatan dahil sa lahat ng ating pagsuway at lahat ng ating kasamaan. Lumapit tayo kay Jesus at dalhin natin sa Kanya ang lahat ng ating kasalanan. Siya ang handog na inialay ng Ama para sa ating mga kasalanan, at hindi lamang ang sa atin, kundi sa kasalanan ng sanlibutan. Awit 32:1-5. Mapalad siya na pinatawad ang pagsuway, na ang kasalanan ay tinakpan. Mapalad ang tao na hindi pinaparatangan ng kasamaan ng Panginoon, at sa kanyang espiritu ay walang pandaraya. Nang hindi ko ipinahayag ang aking kasalanan, nang hina ang aking katawan sa pamamagitan ng aking pagdaing sa buong araw. Sa araw at gabi ay mabigat sa akin ng iyong kamay. Ang aking lakas ay natuyong gaya ng sa init ng tag-araw. Kinilala ko ang aking kasalanan sa iyo, at hindi ko ikinubli ang aking kasamaan. Aking sinabi, ipahahayag ko ang aking paglabag sa Panginoon, at iyong ipinatawad ang bigat ng aking kasalanan. Lubos na kapatawaran. Kapag ang Diyos ay nagpatawad, ito ay lubos. Sinabi ni David, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya, na siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan. Tayo napatay dahil sa ating mga kasalanan, ay binuhay ng Diyos kasama ni Jesus. Pinatawad niya tayo sa lahat ng mga kasalanan. Pinawi niya ang akusasyon na nasa mga tuntuning laban sa atin. Ito ay kanyang inalis at ipinako sa krus ni Jesus. Unang Juan 1:7-9. Kung tayo'y lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa, at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Nililinis sa lahat ng kalikuan. Ang dugo ni Jesus na anak ng Diyos ay lumilinis sa lahat ng ating kasalanan. Huwag tayong mangimi o matakot na ipahayag sa Diyos ang lahat ng ating kasalanan, malaki man o maliit, dahil ang lahat ng ito ay kalooban ng Diyos na patawarin. Si Jesus ay namatay para sa lahat ng ating kasalanan. Dahil sa Kanya tayo ay nililinis ng Diyos sa lahat ng kalikuan. Juan 8:31-32, 34-36. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. At inyong malalaman ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay walang palagiang lugar sa sambahayan. Ang anak ay may lugar doon magpakailanman. Kaya't kung kayo'y palayain ng anak, kayo'y magiging tunay na malaya.
Lubos na malaya. Ang tunay na malaya ay lubos na malaya. Kung tayo ay mananatili sa salita ni Jesus, ay makikilala natin ang Ama na iisang Diyos na tunay, at si Jesus na kanyang anak ay isinugo niya upang tayo ay iligtas sa lahat ng kasalanan. Si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya tayo ay makalalapit sa Ama dahil tayo ay lubos na nilinis niya ng kanyang dugo. Dalhin ang lahat kay Jesus. Lumapit tayo at dalhin natin ang lahat ng ating kasalanan kay Jesus. Huwag lutasin ang kasalanan gamit ang sariling kakayahan. Ang lahat ng ito ay inakuna ni Kristo sa kanyang katawan sa krus, dahil siya ang handog na inialay ng Ama sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng sanlibutan. Winasak na ni Jesus ang kapangyarihan ng kasalanan, kaya tayo ay tunay ng malaya na mamuhay sa Diyos na natatago kay Jesus. Kung magkasalang muli, agad ipahayag ito sa Diyos. Muli ay lilinisin tayo ni Jesus ng kanyang dugo, at tayo ay patatawarin ng Ama sa lahat ng kasalanan at lilinisin sa lahat ng kalikuan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.